11 sugatan sa pagsabog ng kalan sa isang samgyupsalan sa Dagupan sa Pangasinan. Kalagitnaan ng pagkanta ng magkakaklase ng birthday song nang mangyari pong pagsabog. Agad namang dinala sa ospital ang mga biktima. Lumalabas na ang butane ng isa sa mga portable stove ang sumabog. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection ang dahilan ng pagsabog at kung nagkaroon ba ng paglabag ang restaurant. Nangako po ang restaurant na sasagutin ang gastos sa pagpapaospital ng mga biktima. Hindi na po nagsampa ng reklamo ang mga sugatang customer. Kasi Natakot. Delikado kasi nga yan. Delikado yon yung portable. Naku po, ang dami gumagamit ng ganun, Manong Ted. Dapat ipagbawal na iyon. Abay, samantala po naman sugatan ng isang babae matapos nga pong pagbabarilin sa loob ng kanyang sasakyan sa Esperanza Sultan Kudarata. At ayon sa investigasyon, galing po sa ampatuan ng biktima. Patungo po sana ng Tacurong City para po sa transaksyon kaugnay po ng rent a car. Huminto ang naturang biktima at ang kanyang kasamahan para po bumili ng tubig nang biglang sumulpot ang gunman na nakamotorsiklo at saka namaril. Agad siyang isinugod sa ospital. Nagsagawa ng hot pursuit operations po ang mga pulis laban sa tumakas na suspect. Sa iba pang balita, patay po ang magamang PWD matapos po silang matrap sa nasusunog nilang bahay dyan po yan sa Ormoc City. Kinilala po ang mga biktima na si alias Lino, 80 taong gulang at ang anak na si alias Jose, 40 taong gulang. Ayon sa BFP, nagsimula ang sunog sa kusina ng kanilang bahay. Nahirapan daw makalabas sa mga biktima dahil pareho silang hindi makalakad. Wala na pong buhay ang mga biktima ng matagpuan sa naabong bahay kalaunan. Pinamamadali po naman daw ng DPWH ang pagtatapos sa naantalang diversion road sa Batangas. Sa pag-inspeksyon po ni Secretary Vince Dizon, napag-alaman pong 2 kilometro pa lamang daw ng Batangas City, San Pascual at Bawan Diversion Road ang hindi pa natatapos. Dahil yan sa issue ng right-of-way sa mga pribadong may-ari ng lupa. At ayon kay Dizon, nakikipagnegosasyon sila sa mga landowners dahil daw po target daw na matapos ang proyekto bago ang 2027. Malaking tulong nga daw po ang naturang diversion road para maikonekta ang mga pangunahing daan gaya po dyan sa Bawan International Port, Star Tollways at ilang pang highway sa Luzon. Muli namang pumutok ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Pasado alas 6 kagabi nang maitala pong moderately explosive eruption at umabot ng 5,000 metro ang taas ng plume o abo at usok na ibinuga ng bulkan. Ito na po ang 2nd beses na pumutok ang bulkan ngayong taon. Ayon sa Philippine Red Cross, nararanasan ang ashfall sa ilang barangay sa mga bayan po ng La Castellana at Moises Padilla. Pinapayuhan ng mga residente sa mga nasabing bayan na magsuot ng face mask at manatili muna sa kani-kanilang mga tahanan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.